Alas 7 na, 7:15 or almost 7:20. So medyo madilim pa. Okay? Winter na guys. So update tayo dun sa salary ng mga nannies or household workers dito sa bansang Turkey. Pati na rin yung allowance. So buti naman natulang ulan today kasi last Sunday maulan. And wala akong payong. Pero the other day, bumili na ako ng payong, guys. Diyan ako bumili. Doon. May red na yan. Anpagos. Diyan ako bumili ng payong. So, dito sa amo ko, pag nagkasakit ka, guys, wala kang makukuha kahit isang gamot. Hindi kagaya nung nag-Hong Kong ako. Nag-Hong Kong, nag-Cyprus, nag-Romania. Yung easy access yung gamot sa loob ng bahay. Yung may available na gamot para sa ubo, etc. Dito guys sa bahay wala. Ikaw pa yung bibili ng gamot mo. Nanibago lang ako kasi dun sa mga bansang pinuntahan ko, pag nagkasakit ka, bibigyan ka kaagad ng gamot. Dito wala. Papagalitan ka pa. Kesyo ganito ganyan, tapos ikaw pa yung sisisihin bakit nagkasakit yung alaga mo in the first place. 1 week na siyang nagtitake ng medicine bago pa nag-start kumate yung aking lalamunan. Okay, so ibig sabihin sa kanya galing yung virus kasi may sakit na siya tapos ako yung sinisisi, diba bongga? Drama aside, magkano na ba yung salary ng mga nannies dito sa bansang Turkey? So pag galing kayo ng Pilipinas, ang offer dyan ngayon ay $1,000. Pag galing ng Pilipinas. Pero pag dito na kayo guys, andito kayo kasalukuyan ngayon, and then lumipat kayo sa iba, may mga offer na 1,200, may nakita ako dun sa post, 1,500, 1,600, mga ganun. Pero meron pa din ditong iba na hanggang ngayon ay $800 pa rin yung sahod. Hindi tinataasan ng amo. Yun yung mga amo na parang ayaw magbitaw ng pera. Yung ganon. Or siguro hindi talaga afford. Kasi $1,000 is malaking halaga naman talaga para sa kanila. Pero kasi guys, mostly naman nag-hire dito ay mga may mga pera, okay? Kasi hindi sila basta-basta mag-grant yung kanilang visa application para sa kanilang helper pag hindi nila afford. Meron namang afford pero may mga record na sila or kulang yung documents kaya hindi na-approve yung visa. Doon naman tayo sa allowance. So, klaro tayo sa sahod, okay? So, kasalukuyan, pag galing ka ng Pilipinas, ang nasa kontrata ay $1,000. So, may isang agency na ang sabi after 6 months or after a year, magiging 1,200 yung sahod. Depende pa din po yan sa employer, guys. Okay? Depende pa din po. Kahit sabihin ng agency na ganun, pag yung amo ay susunod lang talaga sa kung ano yung nakasaad sa kontrata, which is $1,000, yun lang din yung ibibigay nila kahit mag 2 years ka na sa kanila. Okay. So, sa sa allowance. Yung allowance dito, nung kapanahunan ng mga, may nakikita ko nagpo-post dati daw 300, 200, 100 TL lang yung kanilang mga allowance. Pero at that time kasi medyo mura. Medyo mura pa yung mga bilihin. Ngayon daw biglang tumaas. So ngayon, ang mga allowances nasa 500 to 700 TL na. So ako, yung aking allowance is 700 TL. Ang kasi guys, ang TL, ang tele, tawag nito, Turkish lira, ang 1 Turkish lira is 1.50 dyan sa atin. So, kunti lang yung diferensya. So, imagine, lalabas ka, bibigyan ka ng 700, or let's say 1,000 pesos.
Malaking ano na yun guys, malaking help na yan, 'di ba? Ako kasi yung pamasahe ko is nasa mga 100 lang naman. Yung balikan ko kasi itong ginagawa ko, walking bago ako sasakay ng train dun sa kabilang station. Para isang tap ko lang. Allowance, merong iba dito na ang ibinibigay ng amo is 800 to 1,000 TL. So yan na nga, depende kung gaano kagalante yung amo. Ako naman, 700 TL, diba? Pero yung nilagay ni sir, dun sa may, malapit sa may pintuan is 600 lang. Siguro wala siyang 100. Pero next Sunday, ang ibibigay niya is 800. Ganyan siya minsan. 600 lang ibibigay niya. Pagka next Sunday, 800 ang ibibigay. Para mabawi niya yung kanyang kulang. Tip ko lang dun sa may kumbaga mga nag-a-apply pa lang, tapos merong mga interview, yung hindi pa na-hired, or kahit na-hired na kayo, tapos sasabihin na shared room kayo ng alaga. Kung ako sa inyo guys, hindi ko i-grab yung opportunity na yan. Yung mga nagsasabi na, sige na, i-grab mo na. Tapos palit ka na lang ng amo pag hindi kaya. So mahirap magpalit ng amo dito. Yung iba, ang ginagawa nila, tumatakas na lang kasi nga yung mga amo ayaw pumayag. And then, nagiging illegal. Kaya maraming illegal dito. Yung iba naman, na amo, pag sabi mong lilipat ka, bibilhan ka na lang bigla ng ticket, ihatid ka sa airport. ganyan ka ano yung mga amo dito guys. 'Di ba? So, dun sa shared room, napakahirap guys. Lalo na, yung alaga, kagaya ng alaga ko. Magpa 5 years old siya ngayong November. So, sa gabi, ilang beses niya akong gisingin, guys. Tubig, iihi, magpapakumot, or minsan gigisingin ka lang, i-check ka lang. Sheila, andyan ka ba? Yung mga ganun. So, yung tulog ko is, paputol-putol. Look at my eye bags, di ba? Very obvious naman. Tapos, ang mahirap, kasi masiselan yung mga amo dito, di ba? Sobrang selan nila. Sobrang arte, yung ganyan. Pag nag-off ka, syempre, tulog pa yung bata. Pag alis mo, tapos nagising yung bata, pagdating mo na naman ng bahay, sisisihin ka naman. Siguro sobrang ingay mo kanina, kaya nagising yung bata, ganito, ganyan. So, next time, huwag ka masyadong maingay ha, ganito, ganyan. Syempre yung bata guys, body clock niya na yun na before 7, nagigising na talaga siya kahit hindi pa ako bumangon. Kasi Saturday before 7, gising na siya eh. So yung Sunday na too early siya magising, sa akin pa din isisisi. 'Di ba? Kakaloka talaga. Tapos, pinag-off niya na ako ng Saturday. Kahapon. Pinag-start niya na ako mag-off para kunyari 24 hours din yung off ko. Pero guys, imagine pagdating nila sa gabi, di ba nakahiga ka na doon? Kasi yung bed ng bata, andun yung bed ko sa ilalim, ipupull mo lang, ilalabas mo yung bed. Nahiga na ako doon. Pagdating nila sa gabi, mga around 9, papasok pa yung babae, kukuha ng ganito, ganyan. Na-prepare ko na yung pantulog ng bata. Pero ilang beses pa din siyang pumasok dun sa kwarto. So, 'di ba? Napaka-inconvenient, guys, pag shared room kayo ng iyong alaga. Lalo na sa akin, yung gamit ng among lalaki, yung mga damit niya, andun sa kwarto namin ng alaga. So, every morning, kukunin niya pa doon yung mga gamit niya, etc. etc. So, yun lang yung ma-advise ko sa mga shared room. Pag-isipan nyo munang mabuti guys. Kasi hindi biro. Hindi biro ang kasama yung bata sa kwarto. Lalong-lalo na yung may camera sila. Okay? So pag may camera, natutulog ka, kakamutin mo yung makati-kati dyan. Halimbawa, nangatin singit mo guys. Wag mong kakamutin kasi makikita ka sa camera. Yun lang. Tad-tad ng camera ang mga bahay dito. Okay? So, pag dollars ang pag-uusapan, okay, go kayo dito. Pero yung
yung mga nasanay dyan sa dating amo, na kahit nagpo-phone, walang problema sa amo. So dito, malaking problema yan, okay? So, kayo nang bahala. Try ko pa din na isama kayo later. May imimit ako ng friend.